Kailangan kong maghintay, magmasid at maghanda. Ngunit tandaan ninyo ito, kapag ako'y sinubukang patahimikin sa pamamagitan ng pagkakakulong o anumang paraan, hindi ako mag-iisa, hindi ako babagsak ng walang kasamang katotohanan. Isasama ko ang mga dapat managot, walang makakatakas. Panahon na para magising ang bawat isa. Panahon na para manindigan at huwag hayaang manaig ang takot sa halip na katotohanan. Kung patuloy tayong mananahimik, lalo lamang lalakas ang nagkakamali sila, hindi nila kilala kung gaano ako katatag, kung gaano kalalim ang aking nalalaman, at kung gaano ako kahandang ipaglaban ang katotohanan. Hindi ako basta-basta magpapahuli. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang aking buhay at ang pagkawala ng katotohanang matagal nang itinatago. Alam ko ang panganib. Alam ko ang bigat ng laban na ito. Ngunit mas mabigat para sa akin ang manahimik habang ang bayan ay niloloko at pinagsasamantalahan. Darating ang tamang panahon at kapag dumating iyon, ilalantad ko ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa mga nasa likod ng anomalyang bumabalot sa flood control project. Hindi ito simpleng usapin ng katiwaliang ito, ay usapin ng kinabukasan ng ating bayan ng perang dapat napunta sa tunay na serbisyo ngunit napupunta sa bulsa ng iilan. Sa ngayon, pinipili ko munang maging maingat. Hindi pa ito ang oras. Hanggat nananatili ang mga sakim sa kapangyarihan, kailangan kong maghintay, magmasid at maghanda. Ngunit tandaan ninyo ito, kapag ako'y sinubukang patahimikin sa pamamagitan ng pagkakakulong o anumang paraan, hindi ako mag-iisa, hindi ako babagsak ng walang kasamang katotohanan. Isasama ko ang mga dapat managot, walang makakatakas. Panahon na para magising ang bawat isa. Panahon na para manindigan at huwag hayaang manaig ang takot sa halip na katotohanan. Ayan na mga kababayan ang matinding babala, banta ni Saldico na hindi daw po siyang mag-isang babagsak. Dahil dito mga kababayan, ito na ang nangyayari ngayon. Mayroon pong congressman, isa po sa nabanggit ni Saldico, ay mukhang nabahag na po ang buntot. Ito po panoorin nyo mga kababayan. Anong sabi nito isang congressman? Hindi ko na ipapile, hinihintay ko yung kay Atty. Ronda na makontak ni Saldi. Ayan mga kababayan, isang congressman na nagbanta na magfa-file ng kaso dito sa mga 18 Marines ay tila baga, nabahag na ang buntot mga kababayan. Panuorin po ninyo, speaking of nabahag ang buntot, si Tuta Sen, mukhang nabahag na rin ang buntot mga kababayan. Panuorin ninyo, naglaban o bawi na rin siya. Paglilinaw po sa ulat kahapon tungkol sa investigasyon sa flood control project sa Senado, kaugnay ito sa komento ni Senate Minority Leader Tito Soto sa lilikhain umanong subcommittee sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi raw legal kung hindi raw idadaan sa plenaryo. Ngunit ayon sa senador, mali at hindi na ayon sa konteksto ang tanong sa kanya kaya binawi ng senador ang kanyang pahayag. Nauna lang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control scandal. Anya, may bubuing subcommittee para rito at bukas ay mag-i-issue ng mga notice ang Vice Chair ng komite na si Senador Rodante Marcoleta. Ayun na mga kababayan, isang kagulat-gulat na ito pong si Tuta Sen ay mukhang tumiklop na at sinabi niyang mali. Ito nga pong konteksto ng tanong sa kanya kaya yung sagot niya mali din mga kababayan. Kung kaya't ganon, bawi na. Palibhasa mga kababayan, ito pong Itbulaga na si Senator Soto, mayroon po itong programang Laban o Bawi. Kaya madali na lang po sa kanila ang Laban o Bawi dito mga kababayan. May pronouncement siya, sinabi niya, illegal daw po yan, yung ginaganap dyan, ang gagawin na subcommittee. Ngunit mga kababayan, sa panibagong upload niya, panibagong sinabi niya ngayon mga kababayan, ay hindi daw po yun illegal, kundi sinasang-ayon na niya, mali daw po ang tanong sa kanya. Kayo kasing mga reporter kayo kasing mga media misleading ka talaga kayo, di ba? Mali ang pinipid ninyong tanong, kaya tuloy mali ang sagot. Kaya ngayon, laban
bawi na tayo. Sabi nito, he should do it in plenary on Monday so it will be legal. Ayan po mga kababayan, nagkamali dito si Soto. In fairness, lumaban at bumawi po siya ngayon mga kababayan. Bakit kaya? Sapagkat ito na kaya ang dahilan kung bakit kailangan niya na maglaban o bawi? Apa Pilipino ba? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayan mga kababayan, ang Juan Bangsamoro ay nagkaisa na po. Nagkaisa na po ito upang manindigan para po kay Vice President Sara Duterte at ipaglaban po ang soberente ng Pilipinas. Grabe po itong ating mga kababayan. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! May mga guro pa ba dyan? Meron! Isang payapa at mapagpalayang hapon sa ating lahat. Ayan mga kababayan, nagkakaisa na po ang taong bayan. Juan Bangsamoro ay solid dito po kay Inday or kay VP Sara Duterte. Grabe po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ngunit bago po natin tunguhin ang buong detalye nito, ako po muna ay makikisuyo sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel. Paki-like, paki-share ng video ito, paki-subscribe na rin kung inyong mamarapatin. Wala pong bayad yan gagawin nyo kabayan. Isa'y malaking tulong na po yan sa akin or sa amin ng mga content creator. Maraming salamat, tatanawin kong malaking utang na loob ito. At sa mga matatagal na rito, maraming salamat sa inyo sa walang sawa, at patuloy nyo pong sinusuportahan ang VMR Organic Duterte Supporters. Eto na po, sa nakikita nyo sa taas, live po yan na subscribers count, Nakikita nyo po yung screenshot ng ating channel noon, nang inumpisan natin yan, ayan pala po, 268,000. Ngayon po ay 282,000 na po yan at in counting. Live po yan mga kababayan, kaya pag nag-subscribe ka, bago ka lang ngayon sa akin channel, makikita mo po, papatak yan, 391, 392 na po yan. Kung 10 or ilan pa, makikita mo nyo po yan habang nanonood kayo, time to time, gagalaw po yan pag nag-subscribe kayo. Alright mga kababayan, tunguhin na po natin ang mga detalye nitong ating pag-uusapan. Nakita nyo po ito kahapon. Sa harapan po ng Senado ay nagkaroon po ng vodol fight. Ito nga po ating mga kababayan patungkol po dito sa pag-celebrate ng birthday ng ating pinakamamahal na pangalawang Pangulo ng bansa. Nakikita nyo po mga kababayan, sa harapan ng Senado ay ang ating pong mga kababayan nag-vodol fight po. Nakita po natin yung kahapon, napanood po natin sa iba't ibang mga video ng ating mga kasamahan. Pero hindi po yan ang ating buod na pag-uusapan, kundi ito po mga kababayan. Ngayon, sa oras na ito, ay malamang ay isa-isa nang nakalagay kung sino-sino ang mga ipapatawag at kung sino-sino na po ngayon ang alumpuhit ang puwet at medyo parang sinisilihan, linalagyan ng katsumba. Kinakatsumbahan. Nagijay nag-almoranas tigubot na. Ang dayjayon. Haanan nga mapakali. Mga kababayan, tingnan nyo po ito. Ito po ang ka-excitement na mga video sapagkat malamang sa malamang makikita na po natin sa Senado itong mga tagpong ito. Panoorin po natin itong tagpong ito muna. Kumuha ng training nito. Meron pa kayo ako. Sino na nagmaman doon? Si Joey lang. Sa nakikita nyo po sa video mga kababayan, sa tingin nyo AI ba yan? Malamang sa malamang hindi po yan AI. Isa po yan sa mga videong kumakalat online na deliveries ng malita. Kung kanino po pupunta yan, abay doon po natin malalaman sa Huwebes pagka naipatawag na po yan. Malamang sa malamang may mga original at mas mahahabang kopya ng video pa po yan. Excited na ba tayo? Excited na bang lahat? Well, mamaya kabayan sa mga magko-comment, bandang dulo ng ating video ay mayroon pong comment section. Doon po kayo mag-comment para pag-usapan natin. Okay, so nakikita nyo na yan. Na-excite na kayo dyan siguro mga kababayan, sa darating na yan. So ito pa. Ito ngayon, dahil dyan, ito pong tawag nito, itong si
si Saldico, mayroon po tayong nakita ng mga kababayan na video na ito, no? Itong video ni Saldico, mga kababayan, ay nauna na natin to nakita noon. At kung atin matatandaan, di ba, sinasabi nga ni Marcos Jr. na nahuli na itong si Saldico at nandyan nga po sa Czech Republic. At nakikita natin ang background, mga kababayan, Police Czech Republic, no? Nang pinuntahan nga po ito ng sekretary ng DOH, sinabihan sila na hindi po pwedeng kunin kasi nga labag po yun. Kailangan dumaan muna sa extradition treaty kasi pag kinuha ninyo dyan si Saldico, lalabas kidnapping yun. Katulad ng ginawa kay Tatay Digong. Di ba? So, kidnapping po yun, mga kababayan, na nangyari dyan kay Tatay Digong. Ano ho? Kasi dito, hindi po pumayag. So malamang sa malamang, mga kababayan, marami po kasi ang mga nagsasabi na ang video ni Saldico ay AI lang po ito, itong mga lumabas na latest. Pero kung titignan nyo, mga kababayan, alam nyo, na-reaksyonan na natin ito nung una pa na hindi po nilagyan ng mga ganyang mga edit, di ba? Halos talagang live I mean, hindi naman live. Ibig sabihin, yung totoong totoo Parang hindi siya AI, mga kababayan Kasi yung, tingnan nyo yung kanyang tawag nito, yung kanyang eye bag. Ang background, same na same, mga kababayan Pero nagkakamali sila, hindi nila kilala kung gaano ako katatag, kung gaano kalalim ang aking nalalaman, at kung gaano ako kahandang ipaglaban ang katotohanan. Hindi ako basta-basta magpapahuli. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang aking buhay at ang pagkawala ng katotohanang matagal nang itinatago. Alam nyo ito si Saldico, mga kababayan, habang nagsasalita siya, mararamdaman mo talaga yung kanyang sincerity sa kanyang sinasabi. Ano ho? Napakaliwanag ng kanyang sinasabi na hindi talaga siya magpapahuli. At pag nahuli man siya, hindi siya babagsak mag-isa. May kasama siyang katotohanan at kasama niyang makakalawit itong mga tao na mga sangkot dito po sa mga nangyaring nakawan or flood control corruption scam. Ayun na, 95 na Kanina di ba 1 lang yun, 9391. Ngayon 95 na, so may 4 na kaagad na nag-subscribe. O yun na, thank you sa inyo Okay, tuloy-tuloy lang tayo, kabayan So ayan yung video na yan, kita nyo napaka-realidad, napaka-real. So naisip ko lang talaga, sabihin na lang natin AI yung ginamit na to, pero sa totoo lang, bagamat AI yan, mga kababayan, totoo ang kanyang sinasabi, di ba? Totoo ang laman ng video, totoo ang mga binibigkas niya. Pero talagang napakahusay sa AI na. Kung AI ito, talagang sobrang husay. Kasi napaka-perfecto ng kuha, mga kababayan, yung kanyang skin tone, di ba? Di ba? Natural na natural, AI ba yan? So, importante, mga kababayan, kay AI man yan, kay original man yan, na siya mismo yan, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Totoo ang kanyang sinasabi. Dahil nga sa katotohanan, isa nga ito, mga kababayan, tingnan nyo po ito isa itong kongresista, ito daw po pagsampa ng kaso laban sa ex-Marines, 18 Marines, hindi na itutuloy ni Congressman Jose Chavez Alvarez, kongresista, gustong makausap si former Congressman Zaldico. Panoorin nga natin ng buo itong kanyang sinasabi, mga kababayan. Ano bang kanyang ibig sabihin dito? Isa pala itong kongresista dyan nga po sa Palawan, mga kababayan. Hindi na itutuloy, tinuloy pa ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez. Bakit? Hindi ko na ipapile. Hinihintay ko yung kay Atty. Rondayan na makontak ni Saldi. Rondayan, abogado niya ito. Kasi kung ipapile ko yan, hindi man pwede i-file para doon man sa Manila i-file. Ganoon din. Mga Marines lang maharap ko. Wala man akong Marines na tatanggap doon sa bahay ko na nandun ako. Kung sabi sila may dinala silang pera, sabi nila, wala ako doon. Hindi nila mapipinpoint. Sa akin nila dineliver yung milita. Hindi totoo yun. Wala. Hindi totoo yun. Dahil wala maski piso si Saldi pinadala for me. At least maliwanag. The other day, nandun ako kay Atty. Rondayan, ang abogado ni Saldico. Sabi ko sa kanya, kung makausap mo Saldico, nihingi lang ako ng maliit na sulat na pinapatunayan niya na wala siyang pinadalang malita sa akin, na para sa akin. Kung meron man silang transaksyon doon, ginamit yung bahay ko, hindi ako yun. Pero, gawin mo ko na sulat.
Sabi niya, sige, gagawin niya, sabihin niya. Pangalawa kong request is, kung pupunta ka na Europe, sama ako, kausapin ko si Saldi. Kasi doon talaga, mapirmahin ko, ibibideo ko na, Saldi ang gumawa na sulat. In the meantime, pwede nang siya na lang sumulat sa akin, sinabi ni Saldi, kaya lang, third party yun, heresy. Hindi man yun matanggap for parang ebidensya. Pero kung magawaan ako ni Kong Saldi na wala man akong kasalanan sa kanya, wala rin siyang perang dapat ibibigay sa akin. Yung mga kontraktor, siguro may bibigay siya kaya wala akong bibigay sa kanya. Wala din siya bibigay sa akin. So, that remains a fact. Hindi ko na ipapile. Hinihintay ko yung kay Atty. Rondae na makontak ni Saldi. Ayan mga kababayan. So ito pong kongresista mula Palawan ay sinasabi niya, pinapabulaanan niya na isa po siya sa mga nadeliveran ng malita nitong mga 18 Marines na nagmula kay Congressman Saldico. Now, ang kanyang argumento dito mga kababayan ay hindi na raw po niya sasampahan ito pong si 18 Marines at saka si Saldico mga kababayan. Kundi bagkos may request siya. Maaaring sumama siya or magpagawa siya ng sulat dito nga kay Saldico na sulat kamay na pipirman niya na wala siyang kinalaman dyan. Ang tanong mga kababayan, kanina lang napanood natin si Saldico magagawa kaya ni Saldico yon? At ito ba si Atty. Rondae, makikita niya ba kaya itong si Saldico? Makakaharap niya kaya ng personalan? Dahil si Saldico mga kababayan nag-iingat, di ba? Nagtatago talaga. At sabi nga niya, hindi talaga siya papayag na babagsak siya ng ganun-ganun na lang. Kundi isasama niya talaga at marami siyang isasama dito mga kababayan. Yun po ang maliwanag dyan. At ngayon, ito na. Ang mga 18 Marines, no, masasabi natin ay mukhang may puro na. Ibig sabihin, namumuro mga kababayan. Sa Bingo pa, malapit nang tumama sa jackpot itong mga 18 Marines. Ibig sabihin, malapit na pong magkatotoo lahat ng mga inilalabas na mga ebidensya ng mga 18 Marines. Kasi kamukha nito mga kababayan. No? Ako para sa akin, medyo mahinang argumento yan. Ano ho? Bakit mo iuurong? Pwede mo namang demanda Kasi katulad ng iba, di ba? Marami nang nagdemanda dito sa mga 18 Marines At saka sa mga abogado Dahil sinasabi nila, hindi daw sila kasama dyan. Well, tingnan na lang natin, taong bayan ang husga at dito na sa Blue Ribbon. Titingnan natin kung ano ang ilalabas na ebidensya ng 18 Marines laban sa inyo, Sir Congressman Alvarez. Ngayon, kung wala, lalabas talagang wala, ay pwede kayo magsampa ng kaso dito sa 18 Marines. Di ba? Di ba, sir? Di ba tama mga kababayan? So, ganun na lang. Abangan na lang natin sa Huwebes kung nandyan na. Samantala, tingnan muna natin ang 18 Marines mga kababayan. Sabi nga rito, paano kaya uusad ang kaso kung si Boyeng mismo ang sangkot? Eto. Bagamat kabilang si Ombudsman Boyeng Rimulya sa mga pinangalanan ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit, iginit ng kampo na wala silang ibang mapagdalhan nito kundi sa tanggapan pa rin ng Ombudsman kaugnay ng umunoy illegal na pagdi-deliver ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanila, ang Ombudsman lamang ang may eksklusibong jurisdiksyon upang magsagawa ng investigasyon laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Bagamat kabilang si Ombudsman Boyeng Rimulya sa mga pinangalanan ng mga dating sundalo. Ito ang mga nakakalungkot mga kababayan, sa lawak nitong korupsyon na nangyayari sa ating bansa, talagang wala ka nang pwedeng malapitan, lahat halos, halos lahat kasabwat mga kababayan, kasangkot. Dahil si Boyeng mismo, di ba? May mga akusasyon sa kanya na doon mismo nagmi-meeting itong ICC. Halos lahat. So talagang halos lahat talaga. Ang hirap, ang hirap talaga. Kumbaga, it's you against whole world ang nangyayari. Buong mundo, kalaban mo, mag-isa ka lang. Parang ganito ngayon ang sitwasyon. So talagang, ang burden ng bigat, ang bigat talaga nito ay sobrang nakadagan sa atin, sa taong bayan, dito sa mga naninindigan ng mga 18 Marines. Tingnan nyo nga kung nangyari kay Sergeant Gutesa. Nagsalita lang naman siya, anong nangyari sa kanya mga kababayan. Di ba? Anong nangyari kay Sergeant Gutesa? Ayun, nakakulong na, di ba? Nakakulong na. Tingnan pa natin itong sinasabi dito ni ito si Pa yung kulang na yan. Panoorin lang muna natin saglit. May sinasabi si Mayor Magalong.
But there are 3 senators that are now facing plunder and also bribery recommendations. You have Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, and kinasuhan na nga no, si Senator Bong Revilla. Sapat ba to para sa inyo? Yung 3 senador lang yun ang kumbaga may recommendation for plunder and bribery? Kung, alam mo, kung ako tatanungin mo personal yan, no? Kulang na kulang. Ano? Kung pwede pa nga kulang, hindi ilang kuwan pa yan eh. Ano? Kung pwede mo pang i-permutate pa yung kulang na yan, may permutation pa yan eh. Alam mo, kung ikukumpara mo yung kalokohan na ginawa ng lower house, mas matindi pa. Kaya nga, ang tanong namin sa Mayor's for Good Governance, nasaan yung mga kasong ipinail natin laban sa mga congressman, sa mga mambabatas? Napakadami niyan. From a very personal perspective, ano, sasabihin ko siguro na 90 to 95% dapat kasuhan yung mga congressman yan dahil talagang marami talaga sa kanila ang nakinabang sa aking mga base, sa aking mga nalalaman. Ano? Oo. Lalo-lalo na yung mga parking na yan. Ano? Iba pa yung sila mismo yung kontratista, sila yung supplier. Sila na lahat ang gumawa ng kalokohan. Kaya so far, so good, sabi ng mga kongresista ngayon, ng mga congressmen at congresswomen, so far so good, hindi tayo napapansin. Nakakalungkot pa nga na yung mga taong sila mismo yung nasa impeachment panel. Marami nga sa kanila doon, sila pa yung mga involved dyan eh. Kaya lang, hirap lang magsalita. Kaya So, yung sinasabi po magsalita ninyo, sila about integrity, parang sana lumiyab sila eh. but Ang bigat itong sinasabi ni Mayor Magalong, mga kababayan. Oo, sabi niya rito, kung magsalita sila about sa integrity, sana lumiyab sila patungkol dito sa mga kongresista na nag-i-impeach kay BP Inday, mga kababayan. At ang tanong nga sa kanya rito, no, may 3 na mga senador na kinakasuhan involved dito sa flood scam, no, flood control scam. Sabi niya, kulang yan, no, kulang in the sense na hindi naman talaga sila. Kung tutuusin, nandoon sa lower house. Ilan doon, mga kababayan? 90 to 95% or ganun karami. Halos lahat ng mga kongresista doon ay involved dito sa flood scam. Flood control scam corruption, mga kababayan. Kita nyo na ito? Pagkatapos para bagang wala lang dito masyado nagko-call out. Di ba, mga kababayan? So, maliwanag ito sa sikat ng araw na nagkakaisa po talaga obserbasyon ng iba't ibang mga kongresista, mga mayor katulad ni Magalong, mga kababayan, nandoon talaga sa house, no? Nandoon talaga sa house ang focus eh. Nandoon talaga ang pinaka-ugat nito. I mean, yun nandoon pinakamarami sa kanila ang maaaring sangkot. Pero nakapagtataka, wala man lang isang sa kongresista na nakasuhan. Di ba? Samantalang ang mga ebidensya, lahat ng mga lumabas, sangkot sila. Di ba? Yan po ang ng taong bayan. Kaya ngayon, gustong-gusto po ng taong bayan na matuloy itong hearing po sa Blue Ribbon na siya naman inaayawan nitong mga kampo ni Lacson. Na siya naman pinatigil ni Lacson. Ayaw nilang matuloy, mga kababayan. Kasi nga, magkakaalaman na talaga, di ba? Lahat ng pagtatangka para agawin ang mayorya ng Senado ay ginagawa nila. Araw-araw, mga kababayan, walang balita kundi kudita sa Senado. Araw-araw, walang balita kundi kudita. Sabi nga ng ilan na mga eksperto patungkol po dyan sa mga kudikudita sa Senado, normal po yan. Pero, ang isa pang normal dyan na kagawian, mga kababayan, pag mayroon pong palitan, may magaganap pong palitan, hindi na po yan nagsasalita. Bigla na lang pong kudita, tapos ayan na, iba na ang Senate President. Wala pong ingay. Pero ang nangyayari dito ngayon, napaka-iingay po nitong mga ito. So, ibig sabihin, hindi po totoo. Hindi po nila kakayanin dahil matatag po ngayon ang 13 majority senador na kahit ano pa. Pinangunahan na nga yan ni Senator Jinggoy Estrada. Talagang ako, humanga ako kay Senator Jinggoy, no? Noon, medyo hindi rin ako masyado bilib dito, pero ngayon, bumibilib na ako. Kahit pala ganito itong taong ito, may prinsipyo pala, mga kababayan. Yan po ang mga kailangan natin sa bansa. Yung isa nagpapakilalang the good one, wala no?
Yun ang isa sa nakikita ko na mabait eh. Iba talaga no mga kababayan kung mabait lang sa mabait lang sa pangalan pero sa hindi ganun kabait sa katotohanan wala yung bait na yan nalulusaw yan. Kaya lang naman nagiging mabait kasi baka may pinagtatakpan or may tinatago. Mga kababayan? Parang ganun lumalabas eh. Ano sa tingin ninyo? Senador Rodante Marcoleta, inatasan ng Senate President Alan Peter Cayetano na pangunahan ang investigasyon sa flood control scandal sa araw na Huwebes, June 4. Ibabalita po yan ni Hearted Molina. Good morning, Hearted. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatasan na si Senador Rodante Marcoleta na mag-issue ng notices para ipagpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang binuong Blue Ribbon Subcommittee na nakatutok partikular sa mga maanumalyang flood control project. Ani ni Cayetano, ang investigasyon sa flood control ang isa sa 3 pangunahing issue na tututukan ng Senado. Kasama ang issue na may kaugnayan sa krisis sa ekonomiya at impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa Huwebes, June 4, muling magkakaroon ng pagdinig sa Senado ukol sa flood tagawang investigasyon. That a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearing. Matatandaang noong Abril, sinuspinde ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang mga pagdinig sa flood control scandal hanggang makakuha ng 9 na pirma mula sa committee members para isponsoran at ipresenta ang partial report ng kontrobersiya. Hearted Molina. Diba, mga kababayan? Ang talino talaga ni SP Alan Cayetano. Kasi binulaga sila dito dahil ang akala lang ng karamihan, ang mangunguna lang po dito ay si Senator Pia Cayetano. Katunayan, si Senator Pia Cayetano ang itinalaga bilang Blue Ribbon Chairperson. Di ba? Ngunit, ang galing ng teknik ni Senator Cayetano, ginawa niya ng subcommittee. Natatandaan nyo nung nakaraan, nireaksyonan natin ito mga kababayan na sinasabi nga natin, naumanga talaga ako kay Senator Cayetano dito, no? Ha? Kasi nga, una, yung si Lacson at saka si Marcoleta, medyo may bangayan na talaga, di ba? So, first impression, nawala na yung parang tension between Senator Lacson at saka Senator Marcoleta. Pero hindi pala akalain ng lahat na aside from doon, gagawa itong si Senator Cayetano ng tinatawag na subcommittee. At pangungunahan ito ni Senator Marcoleta na Bulaga, itong Itbulaga 11. Now, mga kababayan, ano pa ang isa sa napaka-brilliant, smart move na ginawa ni Senator Cayetano? Ito ang hindi masyado napansin ng ibang mga nagre-reaction mga kababayan. Matatandaan natin, di ba? Sinuspinde ni Lacson ang Blue Ribbon hearing sapagkat ang dahilan niya, ayaw pirmahan ang kanyang ginawang partial committee report noong nakaraang hearing ng Blue Ribbon. Bakit, mga kababayan? Kasi nga, ginagawa niyang hostage, sige, pag ayaw niyong pumirma, walang hearing sa Blue Ribbon. Di ba? Ngayon, siyempre, siguro sabi siguro, ito lang naman natin, analogy lang natin ha. Siguro sinasabi ni Lacson, pag pumirma ka dito, pasok ka sa bitan ko. Dahil isasara ko na ito ng tuluyan. Pumirma na kayo eh. Wala na kayong magagawa. Hawak namin ang majority. Matalino itong si Senator Marcoleta. Hindi siya nagpadala, hindi nagpauto, mga kababayan, sa galaw ni Lacson. Anong nangyari? Ni kailanman hindi yung pinirmahan. Dahil una, bakit ka pipirma? Kulang-kulang. Ikaw ba, halimbawa, tatanggap ka ng parcel? Pipirma ka ba? Ikaw yung may diferensya, may depekto yung product, kulang yung pinadala sa'yo, ang ini-expect mo, halimbawa ngayon, halimbawa lang, ipinadala sa'yo, relo. Di ba?
dapat ang relo, mayroon doon mayroon din doon kamay, di ba, na tumuturo sa oras. Wala yon. Tatanggapin mo, paperman mo. Tanga mo naman, di ba? Kung gagawin mo yun. Napakalaki mong ob-ob talaga, di ba, mga kababayan? So, ganito po ang nangyayari. Di ba? Uy, sandali, may nag-unsubscribe. 396 na, may ngayon, nag-395 uli. May nagbawi. Huwag kayong laban o bawi. Nag-subscribe na kayo, maglalaban o bawi pa kayo. Kakainis naman, no? Ayan. Narinig ako. Ibang klase rin itong ating mga kababayan, ano? Nag-subscribe ka na, huwag mo nang babawiin. Ayan, nadagdagan tuloy. Ayan, 97 na. Okay, tadyo na ha, live yan ha. Kaya nakakatuwa itong bago natin natuklasan, mga kababayan. So alam nyo na, ang matindi dito sa ginawang smart, intelligent move, ang talino ng tambalang Marcoleta at Cayetano, sapagkat ang subcommittee na yan, maiiwasan na hindi pirmahan ng lahat. Pagka gumawa si Senator Marcoleta ng report after itong investigasyon, pwede na nilang pirmahan ng sila-sila na lang. Kasi nakatuon na yan doon sa subcommittee. Kung sino yung nandun sa subcommittee, siya na lang ang pupwedeng pumirma. Palakpakan, mga kababayan! At pag nandoon na, irekomenda na ni Senator Marcoleta, kasuhan si Saldico, kasuhan si Martin Romualdez, kasuhan si Marcos, paktaylo! Hindi pa pwede kasuhan pala si BBM, mga kababayan. Pero pwede na siyang gamitin yan para sa plan sa kanyang impeachment 2027. Kasi itong impeachment ni BP Inday, tiyak ito, mga kababayan, basura na yan. Matik na yan, mga kababayan. Wala na pong pag-asa yan. Ano? Ang inantay natin ngayon sa 2027, baka hindi pa makarating sa 2028 itong si Marcos dahil magbabaliktaran na sa 2027. Ito pong mga pumirma ngayon, maniwala kayo sa hindi, mga kababayan, sa 2028, lipat bangko na yan. Alam na po nila. Tingnan nyo po, panoorin nyo po ito ngayon. Mga Muslim ay nagkaisa na po ang Wangbang sa Muro. Mga kababayan, ayan po, kasama si Senator Ruben Padilla. Ano mangyayari sa inyo dyan ngayon? Napakalakas po yan. Alam nyo naman, mga kababayan, number 1 senador po yan si Senator Ruben Padilla. At alam nyo ba, para sa mga... Sandali lang ha. Asan na yun? Kunting kaalaman lang, mga kababayan, ha. Itong si Senator Ruben Padilla ay number 1 senador po na alam ng lahat na madikit po kay Duterte. At mga kababayan, 25 to 26 million lang naman ang bumuto sa kanya. At ang mga Muslim po, Muslim alone na butante, yan po ay 17 million Muslim voters sa ating bansa. Pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, sa whatever, basta kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako. Kita nyo, mga kababayan, walang problema ang salin ni Vice President Sara Duterte, pero hinanapan po nito ng problema si Marcos. At ang kanyang aso, ang kanyang tuta, ayan nga po ay si Treleling. Di ba mga kababayan, yung bangko dyan sa Lanang, SM Lanang, ay wala naman pong BDO nung panahon na yon, kasi nagbukas po ang SM Lanang 2011 or 2012 something. Pero yung kanyang ipinakita na records dyan nga po na tinanggap naman itong mga kuwanggol na mga kongresista para i-impeach si BP Inday Sara, tinanggap naman nila. Wala pa. 2012, 2011 pa yata, or 29, 09, ganun. Wala pang SM Lanang, wala pang BDO. Di ba? Kailan lang nabukas ang SM Lanang, SM BDO? No? Kailan lang? Nung panahon? Nung 2011 or 2012? So, ibig sabihin, ano yun? Ghost? Ghost bank? Yan, mga kababayan. Yung salin na yan na pinakita nila ay ayon kay Marcos Jr., walang problema ang salin ni BP Inday Sara. Ngunit dahil kalaban ka ni BBM, si BBM mismo may sabi, hinanapan po nila ng problema ang salin ni BP Inday. Hindi po natin bintang yan. BBM mismo, narinig nyo. Ang bingi siguro, pag hindi nyo narinig, di ba? Si BBM mismo may sabi, hinanapan niya ng
Kaya ngayon mga kababayan, eto na. Ang Wang Bangsamoro nagkaisa na, kaya tingnan natin kung sino ngayon ang hindi titiklop dito. Panoorin natin itong si Senator Robin Padilla sa naganap ng launching kahapon ng Wang Bangsamoro National Coalition for Sara Duterte. Mayroon na tayong Rage. Yung Rage, napakarami pong mga iba't ibang mga grupo na pinagsama at nandun na nga ngayon sa Rage Coalition na tinatag naman ni Mayor Basti Duterte. Now, ito naman, Wang Bangsamoro, malamang lahat naman po ng mga Muslim organizations ay makikilahok na po dito para mag-unite na naman po para kay VP Inday Sara. Tanong, sino-sino yung mga Muslim na mga congressman dyan ngayon? Sa tingin nyo kaya mga kababayan, papalag pa sila next year? Sa ngayon kasi matatapos na itong impeachment kay VP Inday, mawawala na yan, malulusaw na yan. So, sa tingin nyo kaya, papalag pa sila sa 2027? Election period na yon. Panoorin nyo si Senator Robin Padilla. Una po sa lahat, siyempre si Manong Chavit. Siyempre po si Ma'am Juanson. At sa lahat po, kay Brother Mark. Si Brother, hindi naman natin bisita. Lalo na si Brother, siya to eh. Gusto ko po namin ipaalam sa inyo na bago po ang lahat, unang pagiging magkakapatid namin dito. Bago po yung politika. Ako po yung nagpunta dito. Sa katunayan, hindi ako makapasok. Sapagkat marami pong nagsasabi, una na, yung mga kasama natin sa Senado, na bawal kang pumunta dyan. Sapagkat ikaw ay judge na sa impeachment. Allahu Akbar. Sandali mga kababayan, nakikita nyo po yung ating subscribers. 399 na kanina, naging 398 na naman, tapos ngayon ulit naging 399. Siguro yung iba, baka sinasabi nila, pag magpapaalala ako ng mag-subscribe kayo, nagsusubscribe sila. Akala nila, makakadagdag yun. Hindi po, isang beses lang po kayo pwedeng mag-subscribe, tapos pindutin nyo po ang maliit na bell or notification bell. Pakita ko lang sa inyo sample mga kababayan ha. Sa iba namin hindi masyado alam ng paano mag-subscribe. Ganito po mga kababayan, no? Ganito po ang ano. Ganito po. Public prosecutors. Wait lang ha. Please bear with us as we cannot announce yet the list of... Ganito mga kababayan, no? Ito nakasubscribe na ako. Baka ganitong nangyari, nakasubscribe na kayo, nag-unsubscribe ulit kayo. Po, ayan mga kababayan, halimbawa hindi ka pa nakasubscribe ngayon ito sa akin channel, ito yung BMR halimbawa, ayan ha, yan puntahan mo natin mga kababayan, ganito pa pag-subscribe, subscribe na kayo, tapos pindutin nyo yung all, yan po yung all, okay? Pag nagawa nyo na yan po, isang beses lang yan, huwag nyo na pong uulitin. Kaya siguro ganun ang nangyayari mga kababayan, kaya siguro ganitong nangyayari na nagbumababa, ayan, tumataas, bumababa. Okay? So, ayan na, si nagtago ng asawang wanted ng rapist na kaso, di ba? Yung rapist ng asawa nito na wanted, tinago nito, itong babae na to. Kilala nyo ba yan, mga kababayan? Kabado na yata to, mukhang stress na yung mukha, kahit naka-makeup, Mukhang stress, mga kababayan, ano? Teka, screenshot ko nga. Screenshot ko lang, guys, kasi mukhang stress, eh. No? Mukhang hindi na kinaya sa kapal ng makeup yung ano, eh. Yung stress niya ngayon, no? Oo. Bago natin ituloy dito kay Senator Robin. Okay. Ano sinasabi ni Senator Robin, mga kababayan? Ano sinasabi niya? Balikan na natin ng konti. Bawal na daw siya pumunta. Kasi nga, ano na siya, judge na siya. Bawal kang pumunta dyan. Sapagkat ikaw ay judge na sa impeachment. Allahu Akbar. Kanina pa po kami dyan sa labas. Kasama ko po si Brother Wally. Katunayan, si Brother Andoy, sinabi ko na sa kanya na sabihin na baka hindi ako makapasok. Pero habang pinanonood ko po kayo, nainggit ako. Patawarin niyo ako, pero nainggit ako sa mabuting paraan. Sapagkat ngayon po ang kaarawan ng ating Vice Presidente. Isang bagay po yan na
gusto ko rin makabate. Hindi naman pwedeng kayo lang ang bumati. Kaya hayaan niyo po ako makabate sa kanya. Ginang pangalawang Pangulo, happy birthday. Maligayang araw. Eid Milad sa amin po. At ang dasal po namin, ang dua namin sa Allah, ay bigyan po kayo ng una, ng lakas ng loob. Magandang pangatawan, magandang kalusugan, at laging patnubayan po kayo ng amin. Alam niyo po, dito po sa kalagayan ng ating bansa ngayon, hindi nila naiintindihan kung bakit ang Bangsamoro ipinaglalaban hanggang ngayon ang kalayaan ng bansang ito. Maraming nagtataka. Sabi nila, bakit itong si Senator Robin Padilla kung makapagsalita ng soberenya ng Pilipinas, parang hindi aatras. Paano naman akong aatras? Umatras ba ang Bangsamoro? Ang Bangsamoro, kailanman, hindi sumuko. Hindi sumuko sa Espanyol, hindi sumuko sa Amerikano, hindi sumuko sa Hapon, sa kapwa Pilipino pa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga kapatid, dapat maintindihan ng mga kababayan natin na walang kahit na sino ang magdidikta sa Bangsamoro, lalong-lalo na sa mga Muslim. Dahil nakasaad sa ating Quran na kailangan ipagtanggol natin ang lupa natin kung ano ang atin ipaglalaban natin. Paano natin isusuko ang soberenya natin sa dayuhan? Napakalaking kalokohan. Sinasabi nila, bakit yan si Robin Padilla? Ganito, pinagbintangan pa ako na ako daw ay obstruction of justice. Allahu Akbar. Mahirap bang intindihin na hindi katanggap-tanggap ang warrant of arrest ng dayuhan? Sino ang makakatanggap niyan kung Pilipino ka? Ibig sabihin, traitor ka. Ilan ang bayani natin na nagbigay ng buhay nila? Ilan ang Bangsamoro na nagbigay ng buhay nila para ipagtanggol ng bansang ito? Tapos ibibigay lang natin ng ganun? No way, Jose. Mga kababayan, mayroon pa akong isi-share sa inyong video muna saglit ha. Napakaganda nito kasi total nagsasalita si Senator Robin. Ibang klase po talaga ang ginagawa ni Senator Robin, mga kababayan. Napakatindi po yung kanyang sinasabi dito. Ito ha mga kababayan, panoorin nyo po itong sinasabi ni Senator Robin. Oh. Mayroon palang ginawang kabayanihan si Senator Robin ganito. Salamat sa Ginoo. Tayo bumaba. Yung truck, kung natatandaan mo. Dumating yung truck na may dalang bigas. Magbababa sa atin. Alam ko, natatandaan ko yung sinabi mo noon sa akin. Sumakay ka na. Maunang ka na, tinulungan pa niya ako sumakay sa truck. Sa truck. Nagpaiwan ako. Oo. Oo, sabi ko, mauna na kayo. Kasi ayoko na mauna ako. Kasi baka pag nauna ako, pag nandun na ako, harangin na naman kayo. Kasi natakot. Yung pagmamalasakit mo, sobrang na-appreciate ko. Tapos sabi mo noon, Senator, huwag ka nang babalik dito. Ako hindi na babalik dito. Ba't mo sinabi yun? Ang katotohanan nun, kung medyo kulang ang kaalaman ko nun sa Islam at sa Quran, medyo baka mapahamak tayo nun. Kasi yun na lang ang naging basihan ko eh. Yung rules of war eh, ng Islam eh. Yun na lang yung pinangsasangga ko sa kanila. Bawal to, bawal tong ginagawa ninyo, bawal yan. Salamat sa Ginoo. Alam mo
masasabi niya dyan? Nakapiling niya na anak niya. Nagpapasalamat po ako ng maraming salamat po. Panawagan ko po sa ila na sana yung mga iba ipauwi na nila lahat. Nasaan? Yun yung isa sa mga talagang hindi ko makakalimutan na bahagi ng aking propesyon. Dahil nga yun yung pagkakataon na parang, ang alam ko parang nalagay sa alanganin yung buhay ko noong mga oras na yon. Danger talaga yon. Grabe mga kababayan. Ito pala ang video, no? Alam nyo na, kinikilabutan ako dito mga kababayan, sa totoo lang. Sana hindi to, kasi minsan yun si YouTube masyadong napaka-ano, no? Napaka-ano rin minsan ni YouTube. Sana wag niya yung wag niya yung i-copyright or kung ano man. Wag niya i-restrict yun kasi importante yun eh. Biruin mo, si Senator Rubin pala nakagawa ng ganito. Kaya alam niyo, may napanood kasi ako dito rin sa Facebook, may nagsasalitang babae na galit kay Senator Rubin. Ano ba ang ano mo? Hindi ka naman puro na Muslim. May mga ganun eh. Ano bang nagawa mo? Ito pala mga nagawa ng Senator Rubin. Nakakalimot ba kayo? Grabe. At ang isa sa kanyang sinasabi dito, wala na siyang alam noon na dahilan. Mabuti na lang kamo, bihasa na si Senator Rubin sa aral ng Islam. Na bawal ito. Yung sa laban pala, sa gera pala mga kababayan, bagamat nakikipagpatayan na, bagamat gera na, mayroon pala silang batas na hindi pala yan dapat ginagawa habang nagkikipaggera sila. Yan ang giniit ni Senator Rubin kung kaya sila nanigtas, mga kababayan. Now, tell me, sino yung mga nagsasabi na mga walang alam to Senator Rubin sa Islam? At hindi siya talagang purong Islam? Yan ba ang hindi purong Islam? Nakapagligtas ng buhay? Di ba mga kababayan? Wala akong agis doon sa ibang mga Muslim, ha? Ang sinasabi ko lang doon sa mga tao na mga nagdi-discredit kay Senator Rubin, hindi nyo ito napanood, panoorin nyo to. Ayan mismo si Susan Enriquez naligtas dahil sa kaalaman ni Senator Rubin sa Islam. Ayun, mayroon na nanonood ng subscribers, palakpakan natin mga kababayan. Sana huwag ka namang mag-unsub, ha? So ayan mga kababayan, ha? Ayan ang Senator Rubin. Kaya sa mga katotohanan na sinasabi niya, basta na lang natin isusuko. Hindi dapat ganun. Diba? Well, hindi po sumuko ang Moro kailanman sa mga banyaga, diba? E ngayon, si Senator Bato, isusuko natin sa banyaga. Si Tatay Digong, isinuko natin sa banyaga. Hindi ganun ang Islam. So, hindi ka na Moro, hindi ka na Muslim pagka susuko ka. Diba? Logic naman yun mga kababayan eh. Si Tatay Digong, BP Sara, parang may dugo yata silang Muslim eh. Diba? Isa itong malaking pagtataksil sa bayan, lalo na sa mga bangsamuro na kailanman hindi sumuko sa dayuhan. Tuloy natin mga kababayan. Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong bangsamuro. Ay, nadagdagan na naman isa. Hindi ako traidor sa Pilipinas. Correct. Na sinasabi ng maraming kasama naming senador. Maraming mga kababayan nating matalino daw. Ang nagsasabi na traidor daw kami. Sino kaya sa amin ng traidor? Correct. Sila na inuutos-utusan ng dayuhan o ako na tumitindig laban sa dayuhan? Mga kapatid ko, yung sinasabi nilang pinalitan daw namin yung majority dati dahil sa impeachment. Parang, eto ba ito kang mga ito nagbabasa ng rules ng Senado? Nagbabasa ba ito mga ito ng konstitusyon? Ang linaw-linaw sa konstitusyon at sa rules ng Senado, kailangan 16 ang boboto laban sa ating Vice President. Eh kahit anong bilang ang gawin ko, paano sila makaka-16?
Wala, hindi. Uy, may nadagdag na naman, dalawa na oh. 402 na. Thank you. Ang totoo, kaya po nagbago ng leadership, hindi dahil sa impeachment. Dahil ang impeachment ho, kapag nakarating sa Senado yan, walang makakapigil, kailangan kaming mag-convene. Ibig sabihin, kailangan kaming magpulong, kailangan kaming maging judge. Kami po ay nagpalit ng leadership para sa Blue Ribbon. Para maumpisahan ang pagdinig sa Blue Ribbon upang malaman po natin talaga kung sino kapag may baha, may buhaya. Yan lamang po yun. Kaya sana mga mahal kong kababayan at mga kapatid kong Bangsamoro, wag po kayong maniwala na ginawa po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginawa naming 13 para sa impeachment. Hindi po. Ginawa po namin yan para malaman ng taong bayan ang tungkol kung sino talaga gusto kong magtuloy yung galit ko pero pinapatawa niyo ako eh. Kaya sana po, mga mahal kong kapatid, kung gusto natin talagang tulungan ng bayan natin, una, hindi ko naman kailangan ipaalala sa Bangsamoro yan dahil never kayong sumurrender. Never. Allahu Akbar, brother. Kailangan natin ipaalala sa ating mga kababayan. Huwag niyong hayaang nakawin sa atin ang kalayaan natin. Huwag na huwag. Correct. Yung soberenya natin, ipaglaban din. Walang sino mang dayuhan ang pwedeng magsabi sa atin o humusga sa atin. Kung gusto tayong husgahan, dapat kapwa nating Pilipino. Huwag dayuhan. Nakakainsulto. Nakakainsulto na hinuhusgahan tayo ng ibang lahi. My goodness, I hate drugs. Yeah. I love drugs, sabi niya. Hasta la vista, baby. Parang gusto mo na akong paalisin na. Bilang pamuli, mga mahal kong kapatid. Panguling salita. Marami pa tayong pagkikita. Alam nyo, kasi parang pinapaso ako kasi hindi ko alam, baka pagdating ko bukas sa Senado, banata na naman ako ng rules of court. Oh, nagsalita ka doon, bawal yan. Ang dami nilang pakulo eh. Alam nyo, minsan di ko na rin maintindihan, ito kung mga to nagbabasa o ako lang ang nagbabasa. Ang dami nilang ibinabato sa atin. Kapag pinakinggan mo naman yung binabato nila, hindi ko alam katwiran nitong mga taong ito. Minsan wala nang katwiran kung hindi pansariling interes. Tandaan nyo ito, mga kapatid ko. Hindi ko kailanman pinangarap maging politiko. Alam yan ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa. Ako naging senador dahil binoto nyo ko. Hindi ko alam ba't nyo ako binoto. Allahu Akbar. Gusto ko lamang pong namnamin yun yung lahat. Wala po akong personal na interes. Wala ho akong record ng kahit anong personal na interes. Ang gusto kong maging senador, number 1, si Manong Chavit Singson. Yan ang gusto kong maging senador. Number 2, si Atty. Rowena Guanzo. Nako, andyan ng mga Atty. Rowena at saka si Siyempre Chavit. po, marami pang iba. Wala sila dito. Hindi ko na sila babanggitin. Unfair naman. Kung meron po kayong dapat suportahan at tayo isulong talaga, ito pong mga taong ito na walang personal interest. Wala. Ano ba interest nila? Si Manong Chavit, mayaman nito.
walang gagawin ito kundi pagandahin na lang ang Pilipinas. Paayusin ng mga mahihirap. Nagbigay nga ng napakalaking lupa sa Ilocos para sa Muslim. Si Atty. Rowena Guanzon, na laging binabanatan nila, bakit nyo babanatan? Si ma'am, alam nyo, tandaan po ninyo, kung sino ang unang-unang dilaw, ha? Ang unang-unang dilaw ay si Pangulong Duterte. Kaya, pag sinasabi na bago sa atin, si Atty. Rowena Guanzon, walang alam sa kasaysayan yung sinasabi. Dahil matagal lang dilaw si Atty. Rowena Guanzon, matagal lang dilaw si Digong. Ang tatay ko, dilaw. Hindi na usapin ito kung anong kulay mo eh. Correct. Tandaan po ninyo, ang importante dito sa usapin nating lahat, kung sino yung tunay na walang personal na interes. Kasi pag hinaluan mo yan, kahit ano pang kulay mo, green, pink, ano pa ba, pula, wala lahat yan pag hinaluan mo ng personal na interes. At tandaan po natin, mga mahal kong kapatid, ano ba ang tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang public service, hindi para pagsilbihan ng sarili mo. Ang public service, public nga eh. Correct. Pagserbisyuhan mo yung kapwa mo. Kapag nakita ka kayo ng taong yumaman sa pagiging public servant, ibig sabihin niya, hangal at hindi totoo yun. Correct. Mga kapatid, kahit hukayin ninyo, bilyonaryo ako. Pero bakit nawala ang kayamanan ko? Kasi pinamigay ko. Allahu Akbar! Brother, baka magbayad tayo dyan. Senator Robin, mga kababayan, grabe ano. Alam nyo, ramdam ko yung sinasabi niya, totoo. Kahit pa Muslim ka man, Kristiyano ka, ano man ang reliyon mo, wala kang reliyon, ang public servant, public service, public yan. Dapat maglingkod ka, hindi ikaw dapat pinaglilingkuran. Sakto talaga. Wala tayong ibabayad dyan. Baka sumobra na nga tayo sa oras dito, yari tayo dito, may bayad. Hindi ko po sinasabi lahat ito para itaas ang bangko ko, mga kapatid. Sinasabi ko lahat ito dahil yan natutunan ko sa Islam. Allahu Akbar. Kayo ang nagdala sa akin ng Islam. Alhamdulillah, maraming salamat mga kapatid. Dinala nyo ako sa tamang landas. At hindi ko to makakalimutan na pasasalamat sa inyo. Sana wag tayong tumigil. Ang one bangsa na ang Pilipinas dalhin natin sa tamang landas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan mga kababayan, ito pong sa Senator Robin Padilla ng Wang Bangsa kasama si Chavit Singson at saka si Atty. Rowena Guanzon ay magkakaisa po na dumalo dyan sa Wang Bangsa Muro na pagtitipon para nga po i-unite. Perhaps siguro mga kababayan ang mga buong kamusliman sa buong Pilipinas at sa buong mundo ng mga Pilipino. Malaking tulong po ito mga kababayan, malaking bagay po ito sapagkat si Senator Robin Padilla, narinig nyo naman, nakita naman natin, di ba, naisingit natin dito. Kapapasok lang mga kababayan habang pinapanood natin si Senator Robin Padilla, mayroon naman nag-pop up dito sa aking Facebook. Kaya na-share ko kaagad sa inyo, di ba? Na itong si Senator Robin Padilla kasi, masyadong marami po ang mga nagmamaliit dito sa kanya. Kasi daw walang alam sa batas, walang alam sa rules dyan sa Senado, pero hindi nila alam, mukhang si Senator Robin Padilla lang ang nakakaalam ng mga rules na yan. At katunayan nga mga kababayan, yung isa pang rules na kine-question nitong ni Tutasen ay siya rin mismo ay tumiklop na. Hindi na rin niya pinag-giitan pa mga kababayan. At sinabi nga niya, mali lang daw yung kanya ang nagtanong sa kanya, yung na-feed sa kanya, kaya mali rin yung kanyang sinagot. Kaya binabawi niya na yon. Hindi po illegal ito pong magaganap na subcommittee. Yan po mga kababayan. Yan po yun, no?
legal po yung subcommittee na yan. At napakaganda, napakahusay ng ginawa nitong si Senator Marcolita at saka si Senator Alan Cayetano. Patungkol po dito sa nagawa nilang roles. Good job po, mga magigiting na senador. Solid 13. At ngayon, makakaharap na natin ang Brave 18. Makakaharap ng Brave 13 ang Brave 18. Wow! Ganda nito mga kababayan. Tingnan natin kung ano po ang magiging kaganapan sa Senado pagdating po na magharap-harap na po itong ating mga mga witness at ang mga senador ng Brave 13 mga kababayan. Sige, so yan po ang ating napag-usapan at punta na po tayo sa mga nag-comment at magpapa-shoutout mga kababayan. Tingnan po natin ang mga gustong magpa-shoutout dito. Ang galing po nitong ating isa-shoutout ngayon dahil kayo po, grabe natin. Wow, nag-number 1 po ang ating upload kahapon. 51,000 na pala ito. 51,000, 4,500 likes at saka 528 ang comment. Kaya yung 528 na yan, pasensya na doon sa hindi ko mababanggit ha. Pero ito na lang, yung iba na lang na mababanggit natin mga kababayan ay siya na lang natin So sa mga hindi ko mababanggit, pasensya ha. Okay mga kababayan, ito po yun. Punta na natin ang ilan sa mga 500 mahigit na nag-comment. Basahin natin mga kababayan. I just subscribe 5 hours ago. Si Socorro Bilyos mga kababayan. Thank you sa iyo Socorro Bilyos ha sa pag-subscribe mo. Excuse me pasensya na kayo, medyo sinisipon ako kaya uminom ako ng salabat mga kababayan. Salabat po ang laman nito. Hindi po ito Starbucks. BMR, pa-shoutout po. Birthday ko sa asing ko. Maraming salamat. God bless you. Sabi ni Yolanda Tege. Yolanda Tege, shoutout sa iyo at happy birthday sa June 5, no? June 5. Tama ba? Kasi 5 sinabi niya. So ito na yon. June 1 tayo ngayon. So June 5, happy birthday sa iyo, Yolanda Tege. Thank you very much sa pagbisita mo sa aking channel. At sana tuloy-tuloy pa rin ang good health sa iyo at sa inyong pamilya. Yan ang magandang wish na mabibigay ko sa iyo, Ma'am Yolanda Tege. Tagasan po kayo, ma'am? New subscribers po ako. Yoroshiko po. Bullet from Japan po, sabi ni Kende Labrador. Oy, thank you sa iyo, Yoroshiko. Bullet from Japan. Bagong subscribers. Dumaragido gozaimasu. Hi. Ayun no. Kumakain kami sir habang nanonood po, watching from Quezon City. Oy, sa mga taga Quezon City, thank you sa inyo diyan, Ferilyn Lucinario. Good evening, pa-shoutout po. Sabi naman ni Ami Dulieno. Ami Dulieno, shoutout sa inyo diyan. Taga saan po kayo? Ako po 'yun. Hehehe, sabi ni Time Mobile. Oy, siya yung nag-subscribe daw po. Salamat sa iyo, Time Mobile. Go VMR, watching from Mandaluyong City. Solidad Satarain. Uy, thank you sa inyo dyan sa Mandaluyong City. Shoutout sa inyo, Solidad. Watching from Kuwait, sabi naman ni Janet Jordan. Shoutout sa inyo dyan kay Miss Janet Jordan na nasa Kuwait. Akala ko nasa Jordan din, no? Mark Robert, watching you from Iloilo City. Good evening, idol. Good evening din sa iyo dira sa Bacolod. Kag Iloilo, mayo nga hapon, mayo nga gabi, dira sa inyo nga hurot, mayo nga aga. Ato, ang kwarta dira, damo pagid siya, no? Ginapi ko pagid kag ginapala. Adelaida Garcia. Shoutout sir, shoutout din sa iyo, Adelaida Garcia. Gideon De Leon. Kahit late na akong nanonood sa iyo dahil namamasada po ako ng trike. Pero palagi akong sumusubaybay. Shoutout mo na lang ako sa VMR next episode. Oy, thank you sa iyo. Gideon De Leon, tagasan po kayo namamasada sir ng tricycle. Ingat po kayo dahil ngayon mukhang nag-umpisa na po ang tag-ulan at nagpaparamdam naman po ang mga flood control scam ng bayan ni Marcos Jr. Ano ho? Ingat po kayo sir. Sana dun sa lugar ninyo hindi po bahain at hindi po wala pong ghost flood control issue dyan. Watching from Bataan South, sabi naman ni Dominador Lisanin. Oy, shoutout sa inyo dyan, Dominador Lisanin sa Bataan South. Watching from Caloocan City, Rudy Ronyo. Runya pala. Ayun, shoutout sa inyo dyan sa Caloocan City, Ruda Ronyo.
Pa-shoutout po BMR watching from Kuwait. Chings K. Butterfly, you know, shoutout sa inyo dyan sa Kuwait. Imelda Carazo, happy birthday Madam President Inday Sara Duterte from Malaysia. Apakabar sa Sabah, Malaysia, na nanonood dyan. Sa Vancouver ho ako, ang galing nyo magpaliwanag, sabi ni Silo Domi Shell. Silodo Michelle. Sorry kasi nagdudugtong-dugtong kasi mga kababayan, nababasa nyo, no? Ang hirap basahin. Silodo Michelle. Michelle Silodo siguro ito. Thank you dyan. Salamat sa pag-appreciate mo sa pagpapaliwanag ko. Sabi naman ni OK Procesa, happy birthday to our beloved Vice President Sara Duterte Carpio. Ayan. Nanonood sila sa ating channel. Thank you po sa inyo. Pa-shoutout po sa mga Naga taga Macau. Sa mga taga Macau siguro, no? Maxima Ciudad na nasa siyudad ng Macau. Shoutout sa iyo dyan. JS Solid BP Sara for President. Ayan. Sa Visayas region naman siya. Shoutout sa iyo dyan, ha? Eduardo Gabat. Happy birthday President Sara Duterte, solid kami. You know. Okay na ba ang malita? Sabi ni Esmeraldo. Ayun. Okay na siguro yun. Nakahanda na. Bala nga mag-move on na. Dang kayo, huwag na kayong manulo. Bakit hindi na lang kayo magtrabaho para sa kaayusan ng bansa? Sabi ni John Abner Acuña. Walk out po kasi paraan para hindi mabisto baho nila, sir. Sabi ni Joel Di Guzman. Parang ganun lumalabas, ano? Mag-walk out sila kasi hindi nila kayang makipag-argumento, no? Yes, shoutout po, Anaw, Tarlac, Solid Duterte. Marilyn Mercado. Oy, Anaw, Tarlac, ha? Nakadala na kintay jay may isang atawon. Anaw, Tarlac. Nagmayat intati. Ang dati mga bulaklak dito, di ba? Yan. Happy birthday, BP Sara, sabi ni Armando Casimero. Solid Duterte po, sabi ni Ferlin Locinario. Dapat pagkaisahin ng mga bansa na wag na natin pautangin ang Pilipinas para di na lumaki ang utang. Ang tindi ng suggestion mo. Sinon, Kamaligan. Kawawa naman tayo nito. Attorney Cayetano, Attorney Marcolita, best partner, sabi ni Los Madera. Watching from Tampa, Florida, USA Duterte pa rin, sabi ni Riza Tasulo. Yon. Alfonso, happy birthday Inday Sara Duterte, solid barangay Tuato, President Quirino Sultan Kudarat. Uy, Alfonso, shoutout sa iyo dyan. Ayan po ang ating mga na-shoutout mga kababayan. Sa mga hindi pa natin na-shoutout, comment na lang po kayo sa baba. Samantala, sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo kasi habang nanonood po kayo, nakikita nyo pong tuloy-tuloy na gumagalaw ang ating subscribe button. Pag hindi ka pa nakasubscribe at nag-subscribe ka, makikita mo yan dyan. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!